So ito na ating bagong motor, Trident 660. So again, Triumph na naman. Nakahanap lang tayo ng medyo good deal. So yan, ang ganda. Nakaka-speechless. So turn on lang natin. So upgrade, marami na rin itong upgrades. Kaya nainganyo din akong kunin. So on natin. Yan pa rin, naka-quick shifter na siya. Tapos naka-ano na rin siya, naka-drift exhaust. Full system. Yan. So open lang natin para mapakinggan nyo guys. So mamaya ride ulit natin. So yan siya guys. Full system. Napansin ko medyo hindi maganda yung pagkakagawa ng elbow, pero goods naman. Nakita ko maganda pa siya nung bagong release pinakita sa akin ng seller. So medyo may lang konting stains or kalawang. So goods na rin kasi nakuha natin yung bike. At wait, ayan, nakita nyo guys, 1,115 auto pa lang. So this is a 2023 year model na Triumph Trident. Maganda kasi yung latest yung 2025, may quick shifter na, tapos may riding modes na sports mode, tapos hindi na daw masyadong laggy yung throttle. So ito medyo may lag pa rin siya. Ayun o. Pero hindi naman sobrang noticeable. Okay lang siya. Tapos yung bago pala, meron na rin siyang cruise control. Kaya sulit na rin siya. So ayun guys, ride na tayo. So ito pala guys, meron siyang quick shifter na, which is upgraded na mga 25,000 din yun sa Triumph, the original Triumph OEM accessory siya. So auto blip. Auto blip. Actually, initial impression pala, kasi naiuwi ko na to. Ngayon ko lang kasi na hindi ko na na-vlog yung transaction namin nung seller. So ngayon ko lang talaga may ipapakita sa inyo guys. Pasensya na rin, medyo naging busy lang. So siguro pangatlong gamit ko pa lang dito, pero puro short ride lang eh. So initial impression ko sa kanya, so ang point of view ko dito is coming from yung Triumph Scrambler ko na medyo pagka-adventure bike and mataas. Ito guys, magaan lang, as in parang 189 kilograms lang to guys on paper. Tapos bukod doon, ang baba pa, parang ang seat height lang nito is 805 millimeters. Actually, feeling ko goods na as beginner bike, kasi nga hanggaan lang niya talaga, dali mo kasi iwas. Mas kung medyo nag-aalangan ka sa power, pwede mo siyang ilagay ito. Meron kasi itong 2 modes eh, road tsaka rain. So yung rain mode, medyo pahihinain niya ng konti yung power ng bike. Also maging mas sensitive yung traction control tsaka ABS, I guess. Well, daw masyadong alam masyado sa technical, pero hindi yung mga nababasa at napapanood ko online. Also, another reason pala kaya ako nagpalit or in-swap ko yung Scrambler 400X ko is medyo parang hindi nagustuhan ni AirPods eh. Nakala ko nagustuhan niya kasi masaya siya nung kinuha namin. Kaso nung tumatagal na parang hindi niya masyadong ginagamit, hindi niya masyadong nire-ride. So ang mga reasons na naisip ko is, una, feeling ko natataasan siya masyado. Medyo mataas yun, as in kasi mas matangkad ako sa kanya, kaya sa akin basic lang eh. Tapos medyo mas mabigat yun. Tapos may nilagyan ko pa ng top box, may mga bracket, side brackets pa, may bag. So ang dami nakadagdag sa bigat, naka-crash guard pa yon. So parang siguro mga around 200 kilos yun. So mga
10 to 20 kilograms lighter din compared dito. Also, yun nga, una, mabigat, mataas. Tapos, feeling ko medyo nalulula siya na pag yung, syempre dinadrive niya, medyo mahirap i-maneuver, ilabas sa parking, pagka yung traffic, medyo na-overwhelm siguro siya. Kung sabi ko, actually hindi ko na pinalam sa kanya. Nag-decide na talaga akong i-post siya na looking for swap. Nakita ko tong owner na either binibenta niya or swap to lower unit plus cash. So sabi ko, why not? Give it a try lang. So yun, pumayag naman si sir. Meet kami. Nag-add lang ako ng medyo sakto-sakto lang. Not bad naman. So ayun, feeling ko naman mas okay to sa father ko. Kasi mababa siya. Tapos beginner friendly naman siya eh. Yung height, yung weight, sakto-sakto lang sa mga beginners. Actually, na-feel ko naman na enjoy ng father ko kasi ilang beses niya nilalabas. Yun yung hindi ko nakitang ginawa niya sa Scrambler. Eto, nilalabas siya, nagsustroll siya sa kung saan sa bayan, umaakit dito sa Antipolo. So, para medyo naging baget siya. Kaya natuwa naman ako. So, worth it naman yung naging upgrade natin, guys. So, yun natin, initial ride impression lang naman to. Ilang pala napansin ko dun sa quick shifter niya, minsan hindi ko makakagat. So I don't know if kulang ako sa RPM or something. Pero yun, may mga times na hindi siya kumakagat. Kaya pag nakikita nyo guys na pumibiga ako, yun. Pero tutusin guys, sobrang solid na rin itong deal na nakuha ko kasi naka full system na, upgraded na yung kusina. Tapos may mga frame slider na or mga crash guard. Tapos may paddock spool. Ano pa ba? Kasi nagbigay pa siya ng parang tank bag. Magkano rin yun nilalagay dito. Parang branded din, Hepco and Baker ata yun. Ang ganda rin. Tapos may quad lock na original. Yun lang ang sayang lang na walang aux lights. Kaya mapapansin niyo medyo mahina yung stock light niya. Pero pwede na rin. Huwag lang magsusuot ng fog na lens or smoke lens. Tapos yung pala naka din to, naka aftermarket levers na rin. Adjustable na siya both yung clutch tsaka yung brakes. So looking forward, siguro ang papalitan ko lang talaga dito is inside mirrors. Okay naman siya actually, pero pogi kasi nung bar ends eh. Bukod doon, papalagyan ko din ng aux lights. As of now, tinitignan ko kasi talaga gold runway. Kahit yung CR4 lang yung pinakamura ata yun. Tagal ko nang tinitignan, medyo nag-iipon lang konti. Kasi medyo mabigat, parang 10k mahigit. So kung medyo kakapusin sa budget, ang kino-consider ko is Zenlo. Yun kasi yung nasubukan ko na yung Zenlo, medyo budget friendly lang siya. Tapos good option din naman, di siya masama, maganda siya kasi na-testing ko na nga. Pero kung medyo may extra ka, mas maganda yung gold runway syempre. Pala nakaano na rin to, parang puppy grip. Pero yung throttle ano lang, ganda naman, comfy. Masyado nakakapagod sa kamay. Pero yun, na-enjoy ko talaga dito yung kick shifter. Sarap gamitin, grabe. Notably tapos yung pala guys, isa din na napansin ko dito, ang dali niya iwas-iwas, ang dali niya i-flick around. Yung mga, siguro dahil yun nga, magaan siya, tsaka mababa. So madali siyang i-flick around, i-banking, parang ganon. Sarap sa tenga. Music to my ears. Grabe pala. Grabe palang 3-cylinder engine guys.
Yun na talaga, nakakatawa talaga siya kahit malakas siya sa gas. Nakakatawa yung tunog niya kahit mabagal ka pa lang, ramdam na ramdam mo yung alam mo yun. So as I've mentioned, inline 3 nga pala to guys, sa mga di familiar sa mga triple ni Triumph. So medyo ano siya, close naman yung tunog niya sa sa mga inline 4s like sa CB650R. Yan, medyo close yung tunog niya. Siguro ang napansin ko lang, medyo mas malalim to. Yung preno naman niya guys, okay lang for me. Okay naman yung bite. Never ko naman na-testing pa yung ABS. Also, yun nga, may preno na naman siya sa tamang moment na kailangan. Actually, mas okay yung brake nito kaysa dun sa Scrambler 400X ko. Yun kasing previous big bike ko, medyo mahina yung front brake para matagal yung bite niya. Ito sobrang sakto lang, wala naman akong masabing pangit. Enjoy muna kayo sa view guys. Kaya dito ko na rin pinili man. May view naman ng konti, medyo relaxing. Saka wala naman akong masyadong i-share sa inyo kasi nga medyo ginagamay-gamay ko pa din. Pero yun lang masasabi ko, sobrang goods nito so as a beginner bike. Yun nga lang, marami rin ako nababasang or napapanood na mga issues. Ang isa dun is nag-overheat daw siguro sa sobrang traffic. At okay naman yung kanya siguro dahil bare months kasi malamig ngayon. Pero yun, overheating daw kasi may nakikita ko yung mga naglalagay ng radiator cover na medyo maliliit yung mga butas, so hindi nagbe-ventilate na maayos yung hangin. So iba nag-upgrade ng fan. Pero never pa naman ako na siguro dahil bago-bago pa din kasi to. I mean, yeah, 2023 model siya pero 1,000 lang yung tinakbo. So siguro factor din yun. So ano masasabi nyo guys? Tunog niya. Comment down nyo naman Pero ako sobrang satisfied ako talaga kasi sulit yung gastos. Actually ang naging ko lang, ito kasi talaga ang gusto talaga sana namin bago kami nag Scrambler 400X is una yung CB650R. Medyo mahilig kasi kami sa classic or mga retro. Pangalawa, ito talaga Trident. Yun nga lang nung time na bumili kasi kami medyo yun na short. So at the time, perfect pa lang option is yung Scrambler. So ngayon medyo nakautang-utang. So nakapagpalit kami nito, Trident. So far happy naman. So yung pipe niya pala guys, gustong gusto ko kasi hindi siya masyadong sobrang ingay ba. Kasi yung mga nakikita ko sa YouTube na kasi medyo bulahaw na siya Pero dali niya i-flicker around. So ayun, going back, medyo bulahaw. Ito sakto lang, hindi siya sobrang ingay. So yun lang guys. Hopefully i-follow nyo naman ako, subscribe nyo ako para mapanood nyo pa yung mga susunod na contents at mga adventures natin dito sa Trident natin. So makikilambing lang guys, subscribe naman kayo dyan. Share nyo na rin sa mga friends nyo na interesado sa mga ganitong klaseng contents or sa motor in general. Anyways, ito ko na siguro tatapusin yung vlog ko at malapit na tayo sa bahay. Peace out, bye bye.